What's up guys, it's me again, Penny, at may itatanong lamang ako sa inyo. Para saan ka bumabangon? Charis! Hindi, sa totoo nga lang guys, bakit ang sipag-sipag nating mga OFW yung pumasok kahit tamad na tamad talaga tayo? Alam niyo yun, ang lamig-lamig kaya. Yung tipong wala kang karapatang tamarin, yung kahit hindi ka naman pamilyadong tao, kailangan mo pa rin talagang kumayod ng parang kalabaw. Magbibigay nga ako sa inyo guys ng mga halimbawa kung bakit nga ba ako masipag magtrabaho, bakit nga ba ako bumabangon ng maaga kahit sobrang lamig. Ito yung mga dahilan kung bakit nga ba ako bumabangon at nagpapakasipag dito sa Japan. Ito nga pala yung mga notice na dumating sa aming mailbox na kailangan na naming bayaran. At isa na nga dito guys yung notice tungkol sa aming fire insurance dito sa Apato. Ayan, dumating na. Kailangan na nga daw naming magbayad. Tapos isa pang notice na dumating dito ay regarding sa transition from group households to apartment households. Hindi ko nga lang alam kung ito bang bagong notice na ito ay yung pa rin dating binabayaran namin na 3,000 at saka 2,000 sa month ng April at September. Bukod nga sa pagbabayad ng monthly rent namin dito sa apartment, ay meron kaming extra binabayaran na nagtototal ng 5,000 yen in a year. Honestly speaking nga guys, honestly speaking, hindi ko talaga alam kung para saan yung binabayaran namin na yun na 5,000 yen in a year. Basta nagbabayad na lang talaga kami. At bukod nga guys, doon sa mga notice na dumating na dito sa aming bahay, ay inililista ko yung iba pang dahilan kung bakit nga ba ako bumabangon at nagpapakasipag dito sa Japan. Iisa-isahin ko nga dito guys yung mga bagay-bagay na nagpapabangon sa akin dito sa Japan. At kung kaparehas nga tayo, aba ay appear tayo kabayan. Pinakauna sa listahan ko at priority ko bilang isang OFW dito sa Japan ay yung padala, remittance. Yes guys, remittance ang aking priority, yung makapagpadala ako sa aking mga magulang monthly. Check ba tayo dyan guys? Pangalawa, mga bills ko dito sa Japan. Yung mga bills dito sa Japan na hindi mo pwedeng takbuhan. At ano-ano nga ba itong mga ito? Di wala nang iba kundi yung renta sa apartment, yung gas, yung electricity, yung iyong water bill, tapos yung iyong food allowance. Syempre, pagod na pagod ka, hindi ka pa ba kakain? At eto pa nga yung ibang mga bagay na nagpapabango sa akin. Minsan nga hindi na ako nila pinapatulog Char! Yung kinuha kong hulugang bahay at lupa sa Pilipinas na parang forever ko na atang uhulugan. Charis! Tapos meron din akong hinuhulugang life insurance na pag na-tegi bills ako ay yung mga beneficiaries ko ang makikinabang. Charis! Pero kidding aside guys, kidding aside, eto ngang mga nabanggit ko ay hindi lamang dahilan ng pagbangon ko ng maaga dito sa Japan. Eto kasi talaga yung mga dahilan kung bakit nananatili akong matatag na OFW. Dahil nga ito yung aking mga priorities.